Okay, napag-usapan niyo rin po ba ni Ombudsman Remulla yung nangyaring recantation ng 4 sa 18 manoy dating Maleta Boys ni dating Congressman Saldico? Well, hindi ako nagtataka na mag-re-recant itong mga Maneta Boys nito dahil may mga binanggit sila talagang wala naman talagang kinalaman at all. Diba? Kasama na ako doon. So, I'm not surprised. Siguro, baka na-konsensya. Pero ngayon, may mga lumalabas na kesyo sinuhulan daw para umatras. That, hindi ko na alam. Pero I think inaalam na ngayon ng Office of the Ombudsman yung kung may katotohanan. Pero sir, dapat pa ba malaman sino yung nasa likod nung 18 dating sundalo sa kanilang mga naging aligasyon na sabi nga na marami baseless kaya naharap sila sa maraming kaso ng libelo at gayon din malaman sino rin yung nasa likod, bakit naman bumaligtad yung 4 sa 18. Kailangan crucial na malaman. That's for the ombudsman to find out. Nasa ombudsman niya kasi ginamit nilang testigo ni ombudsman. So siya lang, I believe, may karapatan na tanungin na sino ba ang nasa likod nito? Sino ba ang bakit kayo nagsalita at tinuturo ninyo ng tinuturo yung mga tao? Ngayon, yung ilan sa inyo umatras. So, na kay ombudsman yun, Selling. At ang Blue Ribbon hindi na ho bubusisiin itong usapin na ito tungkol doon sa mga naging allegation at pagbaligtad ng ilan sa 18 na umano'y Maleta Boys. Nasa ombudsman na kasi Selly. Kung papakialaman namin, it might complicate things eh. Yan nga rin yung napag-usapan namin ni SP Win Gatchalian. Baka maging komplikado lang kung papasukan pa namin. So why not leave it to one agency, ang ombudsman? Kung talagang ang hanap ay hustisya, ang hanap ay accountability para mapanagot yung mga opisyal na sangkot sa corruption, then the right agency is the ombudsman, di ba? The Blue Ribbon's job is for legislation. May nangyari naman yung nangyaring Blue Ribbon hearing sa flood control. Maraming pagbabago ang nangyari. Michelle, yung ngayon binabanggit natin, maraming mga panukalang batas na nakapending ngayon dyan. Isa na dyan, yung yung PICAB, kailangan reviewin dahil mantakin mo, accreditation board ka, tapos pwede kang, yung mga member, dapat contractor. Saan ka naman makakita noon? Talagang may vested interest, di ba? Tapos meron pa ngayon na pag lalo pang hinigpitan yung batas na pag ikaw government official at may mga under investigation, kahit nawala ka pa mga warrant or what have you, ay kailangan i-hold ka na, hindi ka na pwedeng payagan lumabas. Mga panukala tayo, I believe out of that flood control hearing na ilang buwan, ay nagkaroon tayo ng mga panukalang batas na i-final ngayon para baguhin at maiwasan na itong ganitong klaseng korupsyon. Nandyan din yung ang bunga ng flood control hearing na yan. Yun nga, yung live na yung BICAM, di ba? Dati yung BICAM, tinatago, parang sila-sila lang. Ngayon, napapanood na ng mga kababayan natin yung pinag-uusapan na budget. Ang wala lang ho, official committee report kasi 'di ba yung preliminary report. Ang problema naman kasi wala namang gustong pumirma, Selly. Ilan lang kami ang pumirma. Hindi naman lahat ng member pumirma kasi parang hindi nila gusto. Kaya gusto kong tanungin ngayon yung bagong buo na Blue Ribbon membership. Ano ba talaga? Gusto ko magkaisa tayo, 'di ba? Hindi lang yung si chairman lang, ako lang ang magdidesisyon. We have to decide, di ba? Pare-pareho naman tayong senador, di ba? O kami nasa majority, kayo sa minority. Pero as a member of the Blue Ribbon, pare-pareho tayo, di ba? I want to hear your opinion, di ba? I want to hear your side. Why kung paano, bakit, anong direksyon natin? Imbestigahan ba natin o hindi? I want to get your consensus. Ngayon, kung majority rules na, imbestigahan natin, then we'll investigate again. Pero sasabihin ko, iniimbestigahan na ng ombudsman yan. Pag siguro mayroon namang ibang personality, then that's the time we investigate. Pero kung parehong individuals, parehong mga tao, lumabas na sa unang mga hearing ng Blue Ribbon, bakit pa natin imbestigahan? Nandoon na sa ombudsman, papakialaman natin.